Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama, ang Diyos, ay lalong dakila kaysa akin. Pantay ba? Sabi ni Kristo ang Ama, ang Diyos, lalong dakila kaysa akin. Alam po nyo, pag binasa po natin yan sa Bibliang Ingles, halimbawa, dito po sa Biblia, kung tawagin ay Knox version, babasahin ko po yung Juan 14:28, John 14:28. You have heard me say that I am going away and coming back to you. If you really love me, you would be glad to hear that I am on my way to my Father. My Father has greater power than I. Ang Ama, may higit, mas makapangyarihan kaysa sa akin. Pantay ba yun? O iisipin po ninyo. Puntahan pa po natin ang ibang salin ng Biblia. Dito po sa The Amplified Bible. English din po, babasahin ko sa inyo. Ito po ang sabi. You heard me tell you, I am going away and I'm coming back to you. If you really love me, you would have been glad. Because I am going to the Father, for the Father is greater and mightier than I am. Ang Ama ay lalong dakila at lalong makapangyarihan kaysa akin. Pantay ba yun? O, isipin po ninyo. Hindi lang yan. Isa pa pong English na Biblia. Dito po sa Today's English Version. Doon din po sa talatang yon. But I want you to understand that Christ is supreme. Ibang talata po, unang Korinto 11:13 po. But I want you to understand that Christ is supreme over every man. The husband is supreme over his wife, and God is supreme over Christ. Pagka nilapatan natin ng kaukulang Tagalog ang Diyos ay mas mataas kay Kristo. Mas supremo. Mas makapangyarihan kaysa kay Kristo. Kaya hindi po pantay. Gaya po ng itinatanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills. Ang kanilang pangangatwiran, kapatid na Arnel, si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sapagkat si Kristo ay makapangyarihan, ang kanilang paniniwala kay Kristo, Diyos na rin. Kaya ano po ang katunayan, kapatid na Arnel, na bagamat si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan, pinatutunayan pa rin na hindi siya kapantay ng tunay na Diyos at hindi siyang tunay na Diyos. Doon pa lang sa sinabi mo, kapatid na Joel, na si Kristo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos na binibigyan ng kapangyarihan kaya lang nagkaroon ng kapangyarihan? Di ba? Ikalawa, di ba mas mataas yung nagbigay ng kapangyarihan sa Kanya? Pero gayong paman, kahit binigyan ng kapangyarihan si Kristo, ano ang katunayang hindi po ibig sabihin doon Diyos na rin siya? Pakinggan ninyo ang babasahin ko po, unang Korinto 15:27 hanggang 28 po. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos, na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman, si Kristo, ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Dito po, pinatutunayan talaga na ang ating Panginoong Hesukristo binigyan po ng kapangyarihan ng Diyos. Ang nagbigay sa Kanya, yung tunay na Diyos. At ang sabi po, lahat ng bagay, lahat ng nilalang, paiilalim sa kapangyarihan ni Kristo.
Pero pagdating po ng takdang araw, takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim po kanino? Sa Diyos. Kaya alin po o sino po ang tunay na Diyos? Ang Ama na nagbigay ng kapangyarihan si Kristo. Si Kristo, hindi po siya ang Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos susuko pa sa ibang Diyos? Meron bang Diyos paiilalim sa isa pang Diyos? Labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. Sapagkat sa Biblia po, mababasa po natin, iisa lamang ang tunay na Diyos. Pero dito po sa ating binasa, napakaliwanag. Kung binigyan man ng kapangyarihan ang ating Panginoong Kristo, bigay lang yun sa Kanya ng Diyos. Pagdating ng takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim o susuko sa Diyos na nagbigay sa Kanya ng kapangyarihan. Sino po? Yung Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Kristo. Sino po? At ilan yon? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan 17:1 at 3. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po, pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama! At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Sino po ang iisang tunay na Diyos? Ang Ama. Ilan? Isa. Kaisa-isa. Si Kristo, sinugo. Sino nagsugo? Ang tunay na Diyos. Iba ang nagsugo, iba ang isinugo. Ang nagsugo, ang tunay na Diyos. Isa lang yon. Ang isinugo, si Kristo. Kaya napakaliwanag po mula sa Biblia, Ginoong Leonardo Rocco ng Hasmin Street, Batasan Hills, na si Kristo ay tao sa likas na kalagayan at lalong hindi po sila magkapantay ng Diyos. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang iisang Diyos, ang Ama na nasa langit. Ito pang tanong, kapatid na Arnel, sa demokrasya, pag sinabi, mas nakararami, yon ang tama at sinusunod. Hindi ba mas marami kaming mga Katoliko kaysa miyembro ng Iglesia ni Kristo? Bakit sinasabi ninyo na kayo ang totoo at ligtas, samantalang mas kakaunti kayo? Ang nagtanong po si Laila Santos ng UP Diliman, Quezon City, at ito po ay meron ding kinunan natin ng videotape sa West Avenue, Quezon City, kapatid na Arnel. Panoorin nga po natin. Si Sheila Sanchez, isang Katoliko. Tanong ko lang sa iglesia, since it's a common belief na pag mas marami, yun ang tama at sinusunod, since marami ang mga Katoliko, ibig ba sabihin nun kami yung tama at mas totoo? Kasi palasak yung paniniwalang the voice of the people is the voice of God. Sabi nila, no? Sabihin, pag mas marami daw, yun daw po ang totoo at yun daw po ang tama. Hindi po natin matatanggap ang ganung paniniwala. Hindi po porkit mas marami ang naniniwala sa isang paniniwala, yun na po ang totoo. Halimbawa po, noon po, hindi pa maunlad ang siyensya, ang agham. Ang paniniwala po ng marami, ang mundo flat. Di ba? Ang mundo flat. Porque ba't halos lahat ng tao noon, sa panahong yun, yun ang paniniwala. Yun na po ang totoo. Napatunayan. Ngayon, ano po ang mundo? Ano po? Bilog. Bilog. Ang totoo, pag binasa mo sa Biblia, sa Isaiah 40:22, mababasa mo talaga, kahit hindi pa naiimbento teleskopyo, kahit hindi pa nakapag-circumnavigate ang tao sa mundo, basahin lang ang Biblia. Nakasulat doon na ang mundo po bilog eh. Oh. He that sitteth in the circle of the earth, sa King James Version, siya na nakaupo sa balantok o kabilugan ng mundo. Pero noon po, ang paniniwala ng marami, ang lupa o ang mundo, flat. May paniniwala pa noon. Ang mundo daw, may tukod.
At may lumitaw pa, yung tinatawag na Greek mythology, ang mundo daw, pasan-pasan ni Atlas. Kaya paniniwala ng marami nun. Dahil ba sa marami ang naniniwalang ganon, totoo na yon? Hindi ho. Ngayon, yung po bang pagiging marami sa bilang, katibayan ng pagiging totoo? Yun ang tanong ni Sheila Sanchez Common belief daw. At pagkatapos, tanong ni Laila Santos, sa demokrasya, pag mas marami, yun ang totoo. Eto ho. Patutunayan po natin na hindi gayon kung ang pag-uusapan, sino ang sa Diyos, alin ang tunay na sa Diyos, alin po ang maliligtas. Ang babasahin ko po ay Deuteronomio, Kapitulo 7. Ang talata po ay 6 hanggang 8. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng bayan, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari ng Ehipto. Ang tinutukoy po dito, ang bayang Israel noon. Bakit po sila naging sa Diyos? Ba't sila ang pinili ng Diyos? Dahil ba sila ang mas nakararami? Sabi po ng Biblia, hindi kayo inibig ng Panginoon, hindi pinili kayo dahil marami kayo sa bilang. Ang totoo nga, kayo nga pinakamaliit O paano ngayon yung tanong ni Sheila Sanchez at saka ni Laila Santos? Pag marami daw, sila daw ang tama. Mali na yan, dito sa nakasulat sa Biblia. Alin ang tama? Yung nasa Biblia. Noon, ang Israel po, pinili ng Diyos, hindi dahil sila ang marami. Sila nga ang pinakamaliit noon. At ang totoo, nang sila ang piliin ng Diyos, ano ang naging katangian nila? Babasahin ko po sa 2 Hari, 5 ang talata po ay 15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, na paroon at tumayo sa harap niya, at siya'y nagsabi, narito ngayon aking talastas, na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Noon po, dahil sa sila ang pinili ng Diyos, wala nang ibang bayan pa na may tunay na Diyos, ang sabi ng Biblia, kundi ang Israel. Kaya kapatid na Arnel, hindi po ang pagbabatayan yung dami sa bilang, kundi kung sila ay hinirang, pinili ng ating Panginoong Diyos, bagamat silang kaunti sa bilang, sila po ang may karapatan na maglingkod sa tunay na Diyos. At kapatid na Arnel, meron ba tayong mababasa sa Biblia na ang Israel, sila po ang may karapatang maglingkod, sumamba sa tunay na Diyos? Noon, nung sila po ang pinili ng Diyos, bagamat kakaunti sila, batay nga sa Biblia. Ito po, Roma 9:4. Sila ang bayang hinirang ng Diyos. Ginawa niya silang kanyang mga anak. Sa kanila niya ibinigay ang karangalan, ang kanyang mga tipan, ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang kanyang mga pangako. Ito po katangian ng Israel noon, nang sila ang piliin ng Diyos. Sila ang may karapatan sa tunay na pagsamba. Hanapin mo ang kautusan ng Diyos, nasa kanila. Bakit? Sila pinili. Dahil ba marami? Ba hindi? Kaya pa sila totoo, marami sa bilang? Ba hindi? Kaya mali pong paniniwala, batay sa Biblia, na pagka mas nakararami, yun na po ang tama. Yun na po ang tunay. At hindi lang yan. Noon po, bago pa Israel, sa matandang sanglibutan, pakinggan po niyo itong babasahin ko. Dito po sa Ebreo, ang talata po ay 7.
Dahil sa pananalig ng Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanglibutan. Ito po yung sa panahon ni Noe. Alam po namin, alam din ninyo kasaysayan nito, dahil sa kasamaan ng sanlibutan, nagpasya ang Diyos. Gunawin ang mundo, lipulin ang tao sa pamamagitan po ng bahang gunaw. Universal deluge. Baha. Dito po, binabanggit po ng talata ng Biblia, hinatulan o pinarusahan ang buong sanglibutan, ang naligtas lang po ang sambahayan ni Noe. O isipin ninyo yun? Isang sanlibutan na rin ang tao noon. Pero hinatulan ng Diyos ang isang sanlibutang tao, isang mundong tao, ang naligtas lang, isang sambahayan. Ilan po sa bilang ang naligtas po, kapatid na Arnel? Ilan ba yun? Basahin natin sa Biblia, kapatid na Joel. Sa unang Pedro 3:20 po. Sa Espiritu nagtungo siya at nangaral sa mga Espiritong nakabilanggo. Na mga masuwayin noong panahon ni Noe. Samantalang matyagang naghihintay ang Diyos habang ginagawa ang daong. Kakaunti lamang, hindi sinabing marami, kakaunti lamang, 8 katao ang nakaligtas noon sa tubig. Kung ang pagbabatayan po, yung paniniwala na mas marami, yun ang tama, dapat hindi ginunaw ang isang mundong tao noon. Mas marami sila. Dito po, nakasulat po sa Biblia, isang mundong tao ang pinarusahan. Ang naligtas lang po, yung sumunod sa Diyos. Si Noe, 8 katao. Si Noe, asawa ni Noe, 3 anak niya, at kani-kanyang asawa ng kanyang mga anak. Kaya, pagka binasa po natin ang Mateo 7:13 hanggang 14, sabagay, makikita po niyo sa ating screen. Kahit ang ating Panginoong Kristo po sinabi niya na ang maliligtas, yung pumasok at dumaan sa makipot na pintuan. Kokonti lang ang dumaraan doon. Yung maluwang at malapad na daan, maluwang na pintuan, marami ang dumadaan doon. Pero ang sabi ni Kristo, papunta yun sa impyerno, papunta sa kapahamakan. At kung ang ating pag-uusapan po, itatanong niyo sa Biblia, pagdating ng paghukom, gaano karami ang mapapahamak? Apokalipsis po, 20, talatang 8 hanggang 10. Ganito po ang ating matutunghayan. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Pag itinuloy ko pa po pagbasa, yan po yung mga parurusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Gaano po karami mapapahamak? Kasing dami ng buhangin sa dagat. Dumakot ka lang ng isang dakot, di mo na mabilang kaya hindi po ibig sabihin, yung preponderance in number o superiority in number, yun ang katunayan ng pagiging totoo. Hindi po. Para maligtas ang tao, dapat sundin ang utos ni Kristo. Binasa na po kanina, pumasok tayo sa kanyang kawan, ang kawan niya, yung iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo. Siguro, kapatid na Joel, pumalaot na tayo doon sa magtatanong sa main nave, at masyado tayong gagabihin. Meron po tayong isang pagbibigyang magtatanong na personal. Sige po, sino po yun? Sige po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ako po si Roger Bangawang, isang Katoliko. Ang katanungan po ay ganito, bakit ang kapatiran sa loob ng iglesia hindi nagsasign of cross? Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyong katanungan, Ginoong Roger. Bakit daw po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi nagsasign of the cross? Kaya po nang naipagpauna namin sa inyo, ang batayan po o saligan ng Iglesia ni Cristo sa paglilingkod sa Diyos, kung ano nakasulat sa Biblia. Wala pong utos ang Diyos na gawin yon. Bagkus, dahil ang nagsasign of the cross,
ay ang kinagisnang relihiyon. Tanungin natin sila, ano ba yon? Bakit nila ginagawa yon? Babalikan ko po itong Aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko. Sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yun. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong relihiyon nun. Kaya wala pa akong nakitang Katoliko, nag-krus kaliwa. O kaya ang unay batok. Wala akong ganon. Talagang ang unay noo. Sila may sabi, sa pamamagitan ng kanang kamay, ang unay sa noo. Ayan. Wala pong mababasang sa Biblia na utos yan ng Diyos, ni Kristo o ng mga apostol. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at saka sa kanang kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po, 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yung po pala, tanda ng nadaya. Nadaya ng bulaang propeta o bulaang tagapangaral. Sa Biblia po yun. Ngayon, balikan po natin, ba't ba gumagawa ng ganun ng pagkukrusang Iglesia Katolika Romana? Totoo ba yung sinasabi nila na pag ginawa mo daw yon, malalayo ka sa maligno, sa multo, sa masama? Nakapagtataka nga lang, pagtapat ng simbahan at saka sila, nandun ba maligno? Nagtatanong lang naman ako ka Joel. Ang sama na ng tingin ni ka Joel sa akin. Hindi po. Kasi sabi nila, para malayo sa maligno, sa multo, sa masama. Bakit pagtapat nga ng simbahan, saka nagkukrus? Pero eto ho, ang babasahin ko pong aklat, kilalang kilala ninyo. Ito po yung pagbinasa ng kinagisnang relihiyon. Pag tinatawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Ngusay kumanta si ka Joel. Kaya lang, wag na po. Baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya noon? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal, magantanda, sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi. Basahin po niyo yung pasyon ninyo sa bahay. Pahina 207 po. Yung may tanda daw o nagkikintal sa noo at kanang kamay, sukat pagkakilalanan, sila anya'y kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Pagka-Antikristo, kalaban ng ating Panginoon Jesucristo. Walang sino man sa atin dito na maging kalaban ng ating Panginoon Jesucristo, kapatid na Arnel. Totoo yun. At pagkakalaban, ano gagawin? Parurusahan. Ito yan, kapatid na Joel. 14, 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo'y sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre
sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Hindi po maliligtas ayon sa Biblia yung may tanda sa noo at kanang kamay. May nagsasabi din na may magtatanong daw sa main balcony. Magandang gabi po. Magandang Ako po gabi rin po. si Alfred Montaliana, isa pong guro at kasalukuyang Katoliko po. Dalawa po ang aking katanungan. Una pong tanong bakit po sa iglesia ang ipinangangaral ay palipat-lipat po ang pagbabasa po ng berso sa Biblia? At pangalawa po ay bakit po hindi po tuloy-tuloy ang pagbabasa tulad po ng ipinangangaral po ng iba pong mga mangangaral? Salamat po. Salamat po sa inyo, Ginoong Alfred. Napakaganda ng tanong. Ano ho? Dapat maganda rin ang sagot. Wala nang gaganda pa sa sagot ng Biblia. Ang tanong niya, dalawa po. Bakit daw po sa pagbasa naming mga ministro ng Biblia, palipat-lipat daw ng verses, ng verso, talata, kalawa, pat hindi daw po tuloy-tuloy. Ngayon, unahin po muna natin yung pagtuturo o pagangaral ng salita ng Diyos. Kasi po, inaakala ng iba, ang Biblia, banal na kasulatan, parang karaniwang aklat lang na nabibili kung saan, pagkatapos po, pwede mong basahin, dire-diretso sa sarili mo, maunawaan mo. Ano po ba ang katangian at kaibahan ng Biblia, mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Mabuti liwanagin po muna natin yan. Sa Roma 16:25 po, ito po ang turo ng mga apostol. Pakinggan po ninyo, babasahin ko po. Ito po. At ngayon sa Kanya, na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Ang salita ng Diyos, yun din po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Sukristo. Ang sabi po, nakatago, itinago na sa hiwaga pa. Kaya hindi po ito pangkaraniwang aklat na basahin mo lang sa sarili mo, maiintindihan mo na. Ano po sabi ng Biblia? Sabi ng mga apostol, ang salita ng Diyos o ebanghelyo, nakatago sa hiwaga, inilihim sa hiwaga. Paano mo maiintindihan? Paano mo mauunawa? Nakalihim pala sa hiwaga. Biblia rin po sasagot. Marcos 4:11. Tuloy po natin sa talatang 12. Ganito po ang turo ng ating Panginoong Sukristo. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanilang mga nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakaling sila'y mga loob at patawarin sila. Nakalihim pala sa hiwaga ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Paano po ito mauunawa ng tao? Ang sabi po, ipinagkaloob sa kanila ang makaalam ng hiwaga. Ipinagkakaloob po. Pero kanino po ipinagkakaloob? Kanino po ipinagkakatiwala yung pagkaalam ng salita ng Diyos na nakalihim sa hiwaga? Ikalawang Korinto po, 5:18. Ituloy po natin sa talatang 20. Ganito po ang pahayag ng mga apostol. Pakinggan ninyo. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo, sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin
kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kanino po ipinagkaloob o ipinagkatiwala ang makaalam ng salita ng Diyos na nakalihim sa hiwaga? Sa mga tunay na sugo ng Diyos. Ang nagsasalita dito si Apostol Pablo. Ano sabi niya? Ipinagkatiwala sa amin yung ministeryo at salita ng pagkakasundo. Alin po yung salita ng pagkakasundo? Yan din po ang aral ng Diyos. Bakit sinabing salita ng pagkakasundo? May dapat pa pagkasunduin. Sino? Ang tao at ang Diyos. Bakit? Nagkahiwalay bakit? Nang ang tao magkasala, nahiwalay sa Diyos. Ano kailangan? Ipakipagkasundo ang tao sa Diyos. Pero paano? May magtuturo ng salita ng pagkakasundo o salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sinong magtuturo? Ipinagkatiwala sa amin, sabi po, ang salita ng pagkakasundo. Sino? Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Kaya hindi po lahat. Hindi kahit sino. Hindi kumuha ka ng Biblia. Pwede na. Hindi ho. Yung iba na bilanggulang, nagbasa ng Biblia sa bilangguan, paglabas, nangangaral na. Hindi ganon. Nakalihim sa hiwaga yan. Paano malalaman? Kaloob. Kanino? Sa mga tunay na sugo ng Diyos. Kaya, pag hindi po tunay na sugo ng Diyos, may karapatan bang mangaral ng salita ng Diyos? Roma 10:15 po. Pakinggan po ninyo. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Tanong ni Apostol Pablo, naroon na sagot. Obvious ang sagot. Ano sa tanong ni Apostol Pablo? Paano silang mangangaral? Hindi naman sila sugo. Ano katumbas? Pag hindi po sugo ng Panginoon Diyos, walang karapatang mangaral. Paano kung mangahas mangaral? Hindi naman pala sugo. Pag-aralan man ang pag-aralan, makakarating ba sa pagkaunawa ng katotohanan? 2 Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 7, na laging nagsisipag-aral, lagi. At kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Paano po kung hindi tunay na sugo ng Diyos? Kung mangahas mangaral, mangahas pag-aralan sa kanyang sarili, itong Biblia, makakarating ba siya sa pagkaalam ng katotohanan? Ang sabi ni Apostol Pablo, laging nag-aaral, ngunit kailanpaman, hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ano po katunayan? Mga kaibigan, mga kababayan at mga panauhin. Sa Biblia po, ang pangalan ng tunay na iglesia nakasulat po sa Biblia. Ano po? Binasa kanina, Roma 16:16, Gawa 20:28, Iglesia ni Cristo. Pero bakit nung mangaral, Iglesia Katolika? Saan mo mababasa yun? Anong kapitulo? Anong bersikulo? Ang pangalan ng tunay na iglesia, Iglesia ni Cristo, nasa Biblia. Ba't nung mangaral, Protestante? Saan mo mababasa sa Biblia yung Protestante? Ba't nung mangaral, Baptista, Metodista, Episkopal, at kung ano-ano pa, wala naman sa Biblia. Pero Biblia hawak, Biblia binasa, nagsunog ng kilay, baka hindi lang pati kilay ang nasunog, pati bumbunan nasunog sa pag-aaral. Pero ba't nung magturo, iba? Sabi ni Kristo, kaloob ang makaalam niyan. Kanino? Sa mga sugo. Ano sabi ng Apostol Pablo na isa sa mga sugo ng Diyos? Paano ka mangangaral kung hindi ka sugo? Kung mangahas, mag-aral man ng mag-aral, hindi makararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ngayon, puntahan po natin, paano po kung magturo ang mga tunay na sugo ng Diyos? Ito po, sa unang Korinto, sa Kapitulo 2, ang talata po ay 13. Pakinggan po ninyo itong babasahin ko. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Hindi dito pinag-uusapan yung dunong mo pang sarili. Kung ano na pag-aralan mo, may doctoral degree ka ba? Masteral degree? Saan ka nagtapos? Hindi yun. Ano sabi? Uulitin ko po. Ng mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao,
kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Paano po kung magturo at mangaral ng salita ng Diyos? Ang mga tunay na sugo ng Diyos, hindi anya sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng turo ng Espiritu Santo. Paano yon? Iniwawangis ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa pananalitang ayon sa Espiritu. Iwinawangis. Sapagkat ang salita po ng Diyos na nakasulat sa Biblia, wala pong kontradiksyon. Walang salungatan. Kumuha po tayo ng halimbawa. Dito po sa Genesis, yung Genesis po ay unang aklat ng Biblia. Babasahin ko po sa Genesis yung 3:1. Ito po. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? May binabanggit po ditong ahas. Ito po yung ang dyablo na saan yung ahas? Tinukso yung mag-asawa, si Adan at si Eva. Ang banggit po, ahas. Gusto mong malaman, sino yung ahas? Pagka sinunod natin po, Ginoong Alfred, nagtanong, yung tanong po niyo na dapat tulad ng ibang tagapagturo, dire-diretso basa, sunod-sunod, tuloy-tuloy. Bakit sa amin, palipat-lipat po ng talata? Kung susundin po nating dire-diretso, ang tanong po natin, sino yung ahas? O, basahin natin sa 2. At sinabi ng babae sa ahas, wala po doon 3, datapot bunga na, wala po doon. Ahas, baka nasa 4, wala. 7, 6, wala. Buklatin natin na makapal, wala pa rin. 32, ahas. Nasaan yung ahas? Nandun pala sa huli. Pagka sinunod po natin dire-diretso, 1 linggo na tayo dito, hindi pa tayo tapos. Ang tanong natin, sino yung ahas? Alam po niyo kung nasaan yung sagot. Yung huling aklat sa Apokalipsis po. Apokalipsis. Pakinggan po ninyo sa 12. Ang talata ay 9. Sino ba tong ahas na to? Ito ho. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadala sa buong sanglibutan. Nandun po sa huli. Bakit? Tandaan natin, iniwawangis ang mga pananalitang ayon sa Espiritu, batay din sa mga salitang ayon sa Espiritu. Ang totoo po niyan, kung magbibigay pa po kami ng mabuting halimbawa, sa bagay, makikita nyo sa ating screen ang talata. Kung pag-uusapan po ang tunay na Diyos, pag binasa po ninyo sa Malakias 2:10, yan po ay sa lumang tipan. Ano ho? Malakias 2:10. Ang Diyos po, iisa. Sino? Ang Ama. Pagka pumunta po tayo sa panahon ni Kristo, panahong Kristiyano, Juan 17:1 at 3, magkawangis. Ang turo ni Kristo, ang Ama lamang, ang tunay na Diyos. Pagdating ng panahon ng mga apostol, unang Korinto 8:6, pag binuklat mo, ibang talata din, ibang panahon din, sabi ni Apostol Pablo, sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama. Isipin po ninyo, magkakaiba ng panahon, magkakaiba ng dako, pero iisa po ang turo. Isa lang ang Diyos, ang Ama. Bakit? Magkakawangis. Walang kontradiksyon. At yung turo na yon, ang siyang itinataguyod at ibinabandila ng Iglesia ni Cristo. Mula pa ng mangaral, ang kapatid na Felix Manalo nang nabubuhay pa, sapagkat siyang kinikilala po naming sugo ng Diyos sa mga huling araw, nanindigan siya sa harap nino man at saan man. Isa lang ang Diyos, ang Ama. Hindi ba magkakawangis?
Ang sabi ng propetang si Malakias, isa lang ang Diyos. Ang sabi ni Kristong pinakadakilang sugo, isa lang ang Diyos, ang Ama. Ang sabi ng mga apostol, sa ganang atin, isa lang ang Diyos, ang Ama. Ang turo ng kapatid na Felix Manalo at ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyan, isa lang ang Diyos, ang Ama. Magkakawangis. Kaya nasasagot po, Ginoong Alfred, ang inyong katanungan kung bakit gayon ang paraan ng pagtuturo, ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, magkakawangis po. At kung ano yung tanong, dun po natin babasahin sa tamang sagot. Halimbawa, nagtanong ukol sa mathematics. Natural, hindi mo babasahin sa science o hindi mo babasahin sa sociology. Diba? Basahin mo sa tamang sagot. Ayun ho. At ang may karapatan sa pangangaral, sa mga salita ng Diyos, tandaan natin, yung sugo ng Diyos. Sapagkat sa kanila ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. Huli na po na tanong, mula po saan manggagaling kapatid na? Sa West Avenue po, Quezon City. Ito po yung nakunan po natin ng video. Sige po. Ako si Eric Malibunas, ang Katoliko. Nais ko lang itanong kung bakit niyo itinuturo na kailangan mo nang maging miyembro ng Iglesia ni Cristo para maligtas. Sapagkat yun po ang nakasulat sa Biblia. Pero alamin muna natin, sino ba talagang may gusto na ang lahat po ng tao maligtas? Ito pong unang Timoteo, 2:3 hanggang 4, ganito po ang turo ng mga apostol. Babasahin ko po sa inyo. Ito po. Ito'y mabutit na kalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig, na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Dito po, itinuturo na ang Diyos mismo ang may gusto. Lahat po ng tao, kung maaari, maligtas. Pero paano maliligtas? Malaman mo katotohanan. Alin po ang katotohanan? Juan 17:17, mababasa po nyo sa Biblia at dyan sa screen, ang salita ng Diyos ang katotohanan. Saan po masusumpungan yung salita ng Diyos na katotohanan? 2 Timoteo 3:15 hanggang 16 po, nasa mga banal na kasulatan. Sa makatwid, hindi po kuro-kuro o palapalagay o opinyon ang katotohanan na ikaliligtas. Ang katotohanan pong ikaliligtas, salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ano ang utos ni Kristo para matupad ang kalooban ng Diyos na ang tao po ay maligtas? Babasahin ko po yan. Sa Marcos po, 16:15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Para masunod po yung kalooban ng Diyos na ang tao maligtas sa paraang malaman ng katotohanan, ang turo ni Kristo, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Kaya ang iglesia po ni Kristo, wala pong tigil na ipinag-aanyaya sa inyo ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Kaya po meron tayo ngayong open forum, meron tayong ganitong malaking pamamahayag. Utos ni Kristo yon para masunod yung gusto ng Diyos na ang tao po ay maligtas. Hindi ka maliligtas pag hindi mo nalaman yung katotohanan. Pero sapat bang nalaman mo, sampalatayanan mo? Paanong pagsampalataya? Pag binasa mong Juan 8:31, susundin mo yung katotohanang salita ng Diyos. Ngayon, ano po ang isa sa mga katotohanang itinuro ni Kristo sa ikaliligtas? Binasa na po natin kanina yan. Pero mababasa niyo po uli sa ating screen. Sa Juan 17 at 9, si Kristo po ang may sabi na kinakailangan pumasok sa loob ng kanyang kawan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan ay magiging ligtas. Yung gustong maligtas may gagawin. Hindi sasampalataya ka lang, paniniwalaan mo lang. May aksyon, may gagawin ka. Ano yun? Papasok ka sa loob. Loob ng ano? Kawan. Alin po yung kawan?
Gawa 20:28, binasa ko na rin po kanina, mababasa nyo uli sa ating screen, ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo. Kaya para maligtas ka, sundin mo ang turo ng Ebanghelyo, ang turo ni Kristo, na ikaw ay maging kaanib sa kawan ni Kristo, iglesia ni Kristo. At pinatunayan niya ng mga apostol na ang maliligtas po yung iglesyang itinatag ni Kristo. Dito po sa Efeso 5:25 at 23, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Sa mga talatang yan, marami po tayong madadampot na napakahalaga. Una, yung iglesia, minahal ni Kristo, pinaghandugan niya ng kanyang buhay. Yung iba pong nangangaral, wala nang iglesia pa. Bakit sinabi ng Biblia, mahal ni Kristo iglesia, pinaghandugan niya ng kanyang buhay? Hindi na kailangan ng iglesia. Yung iglesia siguro nila. Pero yung tunay na iglesia, mahalaga. Minahal ni Kristo At ang sabi po, ililigtas ni Kristo yung iglesia na katawan niya. Hindi po natin itinuturo na ang iglesia tagapagligtas. Hindi ho. Minsan kasi pinararatangan kami, o yan na naman ng mga iglesia, ituturo ng iglesia tagapagligtas. Wala po kaming ganung aral. Ano po ang turo na amin pong itinataguyod? Ang tagapagligtas, si Kristo. Pero kung si Kristo po ang tagapagligtas, ang kanyang ililigtas, yung iglesia na katawan niya, iglesia na pinangunguluhan niya, iglesia na kawan niya, iglesia tinawag sunod sa kanyang pangalan, iglesia ni Kristo. Yan po ang dahilan kung bakit itinuturo ng iglesia ni Kristo na kailangang umanib ang tao sa iglesia ni Kristo para maligtas. Yan din po ang dahilan kung bakit ang mga kapatid, kahit mamuhunan ng pagod, ng hirap, ng panahon, ng salapi, para lang maipalaganap ang salita ng Diyos, ma-share po sa inyo, maibahagi po sa inyo. Bakit? Utos din po ng Diyos. Huling talata po na amin pong babasahin para sa inyo. Sa aklat ng mga awit, 40, ang talata po ay 9 hanggang 10. Ganito po ang itinuturo ng banal na aklat. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Pangakong pagliligtas, alalaong bagay mga kaanib sa loob ng tunay na iglesia. Hindi po titigil ng pagsisiwalat at paghahayag ng gagawing pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang banal na iglesia. Yan po ang dahilan kung ba't narito kayo ngayon. Yan po ang pinakalayunin, ba't po kami nag-anyaya sa inyo? Bilang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa panahong ito, mga kababayan at mga kaibigan at mga mahal po naming mga panauhin, sa panahong ito ng matinding krisis at kahirapan, laganap na panganib, kaguluhan, pag-aawayan ng mga tao, pagkakaroon ng salot, kalamidad, totoong kailangan matuto tayo umibig sa ating kapwa, tumulong sa ating kapwa, kumalinga sa kanila, sa ating mga kababayan. At marahil yan po ang pinagpupunyagian ng ibang mga samahan. Baka may ahensya pa ng gobyerno at mga pribadong institusyon, ginagawa ang pagtulong sa kapwa. Yan din po ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Meron po kaming mga lingap sa mamamayan. Kamakailan lang po nung isang araw, nagkaroon ng lingap na ang Iglesia ni Cristo sa mga kababayan nating Muslim, just sa kapitbahay natin. Pero, ang matinding pananalig po namin, ang higit sa lahat na pinakamahalagang maitutulong po namin sa aming kapwa,
maiaambag po namin sa inyo, ay ibahagi sa inyo kung ano po ang salita ng Diyos, yung dalisay na salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, sapagkat yun ang maghahatid sa atin, hindi lamang sa ikabubuti ng ating buhay dito sa mundo, higit sa lahat, sa pagtatabo ng kaligtasan pagdating ng paghuhukom. Yang damit, pagka ibinigay sa iyo, masisira, maluluray yan, maluluma, madudumahan. Yang pagkain, pag kinain mo, gutom ka uli. Pag di mo kinain, masisira, mapapanis. Yang salapi, pag nagasta mo, wala na. Pag hindi mo ginasta, walang kabuluhan. At baka mas mayaman pa po kayo kaysa sa ibang mga kapatid. Pero maibahagi po namin sa inyo ang dalisay na mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia at inyong sinampalatayanan at sinunod at naging kaanib kayo sa Iglesia ni Cristo. Hindi lamang kayo nalapit sa Diyos. Hindi lamang magiging dapat ang inyong paglilingkod sa Diyos. Higit sa lahat, magkikita-kita tayo sa kaharian ng Diyos, sa piling ng Panginoong Kristo, sa bayang banal, at sa buhay na walang hanggan. Sa panig ninyo na mga kapatid na kaanib na sa Iglesia ni Cristo, sa pangunguna ng mga may tungkulin, huwag po kayong magsasawa sa patuloy niyong pagpapalaganap ng salita ng Diyos katulad ng ginawa ninyo ngayon. Nag-anyaya kayo, gumugol kayo ng panahon ng salapi. Ang ginawa ninyo bilang pagsunod sa utos ng Diyos, ang ginawa ninyo, karagdagang kabanalan ng inyong kaluluwa. Ang patuloy niyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos, ng Ebanghelyo ni Kristo, ang lalong ikalalapit niyo sa Diyos at lalong ikatitibay ng pag-asa ninyo sa pagmamana ng pangakong kaligtasan.